Paki-adjust po nito. Yan, ako ito. Ayan. Thank you. So, tuloy tayo. Amen. I hope or I pray na nato-bless kayo this morning. Amen. Bless kayo sa tulong ng Diyos. And this is the Word of God. So this afternoon, again, bibigyan ko kayo ng choice. Sa narinig ninyo kaninang umaga at na ngayong hapon, magkaroon kayo ng mga desisyon. Mga desisyon after the message, kailangan ng mag-desisyon tayo. Dahil this message ngayong hapon, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga pagkakataong mag-desisyon. Hindi pwedeng alis tayo na wala tayong mga desisyon na gagawin. Amen. Dahil ang mga utos ng Panginoon, kailangan ng desisyon. Hindi pwedeng basta alis na tayo at walang mangyayaring mga desisyon. Amen. Bakit? Dahil may mga commitment tayo. Amen. Commitment tayo na magpapatuloy sa giving natin, mga ginagawa natin. Okay, so lahat tayo. Okay. Sige, so yung kanina, yung God's absolute sovereignty, no? The absolute sovereignty of God, yan natin ng apat. God's creation, yung ownership, yung pag-aari ng Panginoon, yung rights, katungod ng Panginoon, at saka yung control ng Panginoon. So yun ang absolute sovereignty. No? Sa kanyang all-knowing. Dahil ang Diyos natin, alam niya lahat. Walang bagay na hindi alam ng ating Panginoon. Alam niya lahat. All-knowing. All-powerful. Lahat ng gahom andyan sa ating Panginoon. All-wise. Amen. All-wise ang kinaiya, ang nature ng ating Panginoon. From creating everything sa ating present na kapanahunan ngayon at sa mga kapanahunan na darating, ang Diyos ay pinaglatag na lahat dun, in order na lahat dun. Order na lahat sa buong mundo, sa bagay ng mga tao, lahat ng mga nangyayari, nakalatag na in order na yun. No? In order na. So, everything has been set by God. No? Including yung plano sa Diyos para sa tao, para sa inyo at sa akin. Nakaset na yan and that can never change. Bakit? Sa nalalalaman natin this morning na ang Diyos natin ay the same yesterday, today, and forever. Amen. Ano yung sinabi niya? 100,000 years ako, yun pa rin ang dapat sundin. Amen. Yun pa rin. Hindi magbabago yung mga commandments ng Panginoon. Consistent. Talagang consistent yan sa kinaiya ng ating Panginoon. That is the same yesterday, today, and forever. Kasama na yun ang area sa stewardship. Yung stewardship, yun ang returning or giving. Kasi sa puro ng Diyos, merong returning. Yung mga bagay na i-return, yun yung first fruits. Yung first fruits, hindi offering yan, kundi returning. Ibinigay ng Diyos sa ng Panginoon sa atin. Ngayon, nire-require na ng Diyos na ang parte niya isauli sa Kanya. Amen. Yun ang first fruits. And also the tithes. Amen. Ang tithes, we know in the Word of God, sa Malakay na 10%. 10% or more. Bakit more, Pastor? Di ba pwedeng liitan lang, Pastor? Pwede kung yun ang gusto mo. Ang blessing, gusto mo liitan.
Sino gusto liitan ang blessing? Makikita na Panginoon ang kamay niyo. Sino? Oh, bakit wala? Bakit ayaw kayong taas ng kamay? Ayaw niyong paliitan ang blessings. Pero yung nire-require ng Panginoon, gusto niyo liitan. Oh. Ha? 10% ang sabi ng pastor, bakit hindi 5% lang po? Pwede! Pero huwag kayong magreklamo kung maliit lang yung blessing na ibibigay ng Panginoon. Bakit? 5% lang naman ang sinauli ninyo. Tithe is returning, hindi giving. Amen. Returning. Amen. Ha? Oh, kaya alala natin sa sovereignty of God. Kailangan rito. Bakit? Siya ang nagtugas sa atin. May utang na loob tayo sa Kanya. Siya ang nagmay-ari sa atin. Hindi pwede ang may-ari ang ilagay natin sa alanganin. Yung may-ari, talagang kung anong sabi na may-ari, susundin natin yan. Dahil siya ang may-ari. Amen. Kaya siya ang may katunod. No? So, nakaset na yan, God already laid down settings written in the Bible for man, especially mga anak ng Diyos, the spiritual children, nakakarawat na sa Diyos, personal naman luluwas, to know, nararaman natin, to believe, to accept, and obey. Walang kabuluhan or walang kwenta. Nakakarinig tayo, naniniwala tayo, na convinced tayo, pero ayaw naman natin sundin. Ayaw natin i-practice. Walang kabuluhan, walang kwenta yung pag-believe natin. Kailangan kung nag-believe tayo, i-exercise, obey ang katapusan so that we can benefit when we obey the word of God. In the matter, kabahin sa obedience and disobedience, obedience pagtuman or pagsunod, and disobedience pagsumpak to God's commandments, His word, and how God is serious. Right? Alala niya, God is serious sa mga bagay na inilatag ng Panginoon and how important He treats yung pagtratar niya o pag-regard niya, pagtagad on obedience and disobedience. Yun ang titin natin ngayong hapon ito. So that malalaman nyo. Because many believers nagre-reklamo sila. Ha? Nagbibigay naman, faithful nagbibigay, pero may mga kulang. So kulang yung ibinibigay ninyo. Hindi giving or returning. Nagbibigay lang kayo ng tip. Oh. Right. Anong kala nyo sa Panginoon? Waiter sa restaurant? Tip lang ang binibigay. Hindi na. Hindi na. Oh. Pag 10% ang sinasabi nyo, okay, ang mas malaki. Dahil pag bigay ka ng malaki, ano ang blessing? Maliit, malaki. Mas malaki. Walang malaking blessing ibibigay sa Diyos. Kung nag-faithful ka naman maghatag, mas malaki. Pwede na yung magpulo sa Diyos. Amen. Amen. Ibubo. Malaki return. I will pour you out of blessing. Ibubo ang panalangin. Anong bubo? Bigay ng konti? Hindi. Yung bubo, isipin nyo. Pag tawid mo nyo sa daan, hindi naman malapad. Isang lane lang yung daan natin dito. Okay? Dito ka sa building, tawid ka. Buhos na buhos ang ulan. Ano mangyari pag tawid mo? Ano mangyari? Buhos na buhos ang ulan. Basa. Baka hindi lang basa, yung bang basang-basa. Yun ang sabi ng Panginoon. I will open, Malakay 3:10, basahin nyo niya later on. I will open you the windows of heaven and pour. Amen.
Kaya poor ang ano niya, ibo. Kung tama yung pagbibigay mo ng ikapulo. Ah, Amen. Amen. hindi yan, magbigay ka ng ikapulo at magbigay din siya ng blessing. Hindi, ibukbuk ang blessing. That means, basang-basa ka talaga sa blessing. Amen. Ayaw na Panginoon na, Diyos siya ng buong naglibutan. Yeah, Tapos bibigyan amen. lang ng konti sa atin. Yeah, amen. Our God is lacking, great is our God. Kaya bubuhos talaga niya ang blessings sa atin. If we give, tamang-tama yung giving. At dapat natin malaman this afternoon, ano mangyayari kung ayaw niyo magbigay? O kulang yung pagbibigay niyo? O nagbigay kayo, sama pa bang loob niyo? Grabe naman itong simbahan na ito. Bawat pasok natin, hingi, bigay, giving, tithes, offering. Ba? Siguro nang warta itong pasok na ito. Ganito. Sa church, sa Liberty, sa Liberty Bible Baptist Church, sa sabi ko sa church, pwede niya akong akusahan. No? Dahil sa giving, kita niya man, pag nagwala ka ng giving, malabas yung ano ko dito. Takot na kayo, pumutok yung ugat dito. Kanya na ako serious sa giving. At nagalit kayo. Ayun, pastor, nangwarta yan. Payag ako sana ako nangwarta. Bakit? Alam ng Diyos ang kasing-kasing ko. Ang Diyos ang nakakakita ng kasing-kasing natin. Na serious tayo sa ganitong mga bagay-bagay. Hindi tayo naglalaro. So okay lang sa akin yun dahil hindi naman makita ang kasing-kasing ko. Mas importante sa akin makakita ang Diyos ang kasing-kasing ko. At karamihan, serious tayo sa mga bagay-bagay na ito. Kaysa, ayaw ko magwali. Natatakot ako sa mga komentaryo nyo. Takot ako. Nahiya ako. At hindi ako mag-insister. Hindi ako magwali ng talagang serious na wali tungkol sa returning and giving. Sa darating na mga panahon, nag-grow kayo sa church. At malalaman din ninyo na yung giving pala, yun yung bagay na makapagbigay ng financial blessings. Eh, hindi ko itinuturo. Anong masasabi ninyo later on? Si pastor, wala naman palang, hindi, yung bang, yung malasakit sa aming mga members. Na hindi makapag-ahon kami sa hirap. Dahil hindi naman kami tinuruan sa giving. Yun ang hindi ko matatanggap. Hindi ko matatanggap yan. Na later on sa isip na magkikita tayo. Dito na pastor na walang malasakit. Wala talaga. Walang itong pastor ito. Yun ang hindi ko matatanggap. Ako sana ako, nag-warta ako. Hindi naman totoo yan. Hindi ko naman ginagawin. Alam naman ngayon, hindi. Pero kung sabihin ko, pastor, hindi naman. Hanggang ngayon, 10 taon kami membro, hirap na hirap kami. Bakit? Hindi naman kami tinuruan ni Pastor about giving. Wala naman siyang inituturo sa akin. Eh kung talagang sister lang niya, dapat natuto kami. Amen. Nag-obey kami. Ngayon, nakakapag-awal kami sa hirap. Yeah, right. Happy na ako dyan. Happy na ako dyan. Kaya ganito yung mga messages natin. Gusto ko yung mga members dito sa Tacloban Bible Bank, mga mayayaman. Amen. Siguro mapipilitan si Pastor na lumipat ng ibang lugar na may malaking parking area. Dahil paparking dyan. Magpupupitin siya ka ng mga tricycle yan. Mga tricycle. Oh, sabi niya, Pastor, lipat na tayo, Pastor, dahil ang kotse kong ganda-ganda. Tarawa, nakalubo ko yung mga Yun ang magandang problema. Amen. Kesa, pasok kayo.
Si Pastor, wala man lang turo sa amin na mag-giving. Paano tayo makaahon sa hirap dito? Oh. Ayan, di ba? A choice. Let's all stand. Daw tayo. So yun lang. Obedience and disobedience. Ang titingnan natin ngayon. Obedience and disobedience. Deuteronomy. Deuteronomy 11:26 to 28. Together, basahin natin. Kailangan malalaman ninyo ito. This is a very important issue. Obedience and disobedience. Together, Deuteronomy 11:27. Agad kayo sa amen. Amen. Together now, 26, 27, and 28. Together, ready, go. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after God, which you have not known. Father, salamat again nga imong gi-influence the home mo, dear Father, nakabalik andito yung mga katauhan mo to listen again to you. Sa imong puro. Thank you for your word again. Please, this with Spirit again, ikaw ang may gagahom to touch our hearts. Amen. Teach us. Open our understanding, dear sweet Spirit. Yes, Lord. Turuan mo kami, dear God. Make us to see ang iyong mga plano sa amon na kinabuhi in the matters of giving and our commitment in giving. Steadfast commitment in giving. Yeah. I pray, Father, that you will bless thy church, the sa Tacloban, with your pastor. Bless him and the family as they learn the right way of treating your commandments. Na yung mga commandments mo, dear Father, serious ka when you say, obey the commandments and merong blessings. At serious ka rin, dear Father, na kung magdi-disobey ka, may that curse Yes. sa buhay namin. Yes, that's right. Make us to understand your word this morning. Allow me your word, dear Father, sa akong lips, and give me your power, this is Spirit, Yes, that's sa right. pagbigay sa iyong approval. Give you glory, all honor, and praise. For Christ's name I pray. Amen and amen. Tayo. The title of our message sa karon nga hapon is A Choice, Papili, A Chance, no? Chance o higayon, and pangatlo, a change. Pag-usap, kausapan. Ha? A choice. Muna, a choice. Deuteronomy 11:1-6. Behold, I set before you a blessing and a curse. Right. Yung narinig nyo kaninang umaga, you can choose. Ha? Yeah, amen. Na pwede kayo magpili. Pwede kayo malis yung hapon na sasabihin, ayoko. Mura kalukuhan naman yung narinig ko. Magpili mo yun. Magpili mo yun. Ha? Magpili mo. Ang Diyos, alahan mo, ang Diyos, hindi talaga mamimili sa tao. Kaya nga tayo binigyan ng utak Oh, amen. upang makapagpili. Oh, amen. Kaya nga tayo binigyan ng hikayon pagkakataon na makakarinig ng mga purong na dapat natin sundin. At choice na ninyo kung gusto niyo sundin. Hindi naman tayo pipilitin ng Panginoon. Why? Walang gamit yung utak natin. Hindi tayo pagbibigyan ng choice. Kaya nga, the settings God gives us is a setting to obey. Kung mag-obey tayo, ano, Pastor? Blessing!
Amen. 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 Meron din tayong choice to disobey. Kung mag-disobey tayo, tupak tayo. Ano? Curse tunglo. Amen. At yun ang titingnan natin. Hmm. A choice. A choice. Behold, I give you a settings, ha? Yun ang tawag natin. Settings. Pag sabi ko settings, sabihin, obey and blessings. Pangalawang setting is disobey and curse. Ha? Pag sabi ko na settings, yun ang pag-uusapan natin. Okay? So, yung itong settings na ito, kung titignan nyo, Deuteronomy, sinulat ito ni Moses long time ago. Hindi lang long time ago, sasabihin ko. Long time ago. Okay, sabi mo, long time ago. Isipin mo, baka 5 taon lang. Hindi! Ha? Thousands of years ago. Amen. Pero panahon pa ni Moses, Abraham. Alam mo, mga ilang henerasyon lang nalulong mo yan, hindi ba? Thousands of years na yan silang Abraham at saka ni Moses. Sinet na yan. Nakaset na yan. Pinisent sa mga tao sa Diyos, mga Israelihanon, the children of God, na maging beneficial, maging benepisyo, magbigay ng pabor sa kanilang mga buhay. The Israelites. Now, yung nabasa natin, yung present ngayon, nabasa natin, right, you and me, ito, exact, the same, exact, walang pagbabago, epektibo, preska, sa panahon na i-present ito ng Panginoon dun sa mga anak sa Diyos. Ibig sabihin, tulad dito ng anong tinapay dito na sa Cebu, ang tinong fresh or freshly baked. Ano ba yung tinapay dito na freshly baked? Yung mga pagpasok mo, paglapit mo, naku, mainit ba? Ha? Ano yan? Saan yan? Hindi yung bread company. Ano ba yung kumpanya yan? Quality. Ha? Meron ba? Quality bread. Basta freshly baked. Sabihin, paglapit nyo yan, ay hindi yan binake na 4 na oras na. Naglibat. Quality. Oh, fresh na ba? Yun yung puro na nabasa natin ngayon. Amen. Amen. It's still fresh! Yeah. Nung i-present Yeah. Amen. 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 ng Diyos doon sa mga anak niya ng mga Israelihan. Oh. Fresh na fresh ito. Epektibo pa rin ito. Walang konting katiting na walang di na effective. Effective pa rin ito. Yeah, amen. Kaya kailangan malalaman natin kung ano yung mangyayari sa atin. If we obey, when we obey, there will be blessings. Amen. If we Amen. decide, mag-isisita niya, ayaw natin sundin, meron curse. Yeah. Ha? Hindi tayo makakalusot yan. Yeah. Sinabi na, set na ito. Yung sa road construction, by the way, nakakapagtrabaho ako. Oh, amen. Sabi na ni Pastor kanina, Oh. ulitin ko lang yung sinabi ni Pastor. Oh. Sa engineer ako. Si Pastor na sabi niya, hindi ako. Inulit ko lang. Amen. So alam ko yung mga, although hindi ako CE, yung CE, yun yung mga gawa ng madaan. Oh. Civil engineer. Oh. Or civilian engineer, yung mga pulpul ng engineer na civilian engineer ang tawag na. Oh, Civilian. Tutulutod eh. Oh, civilian na patawag ko. civilian engineer. Oh. Tapos, sa akin is MA. MA. Oh, MA. MA. Oh, maganda yan. Hindi mechanical engineer, murang engineer. Tagal natin wala dyan. Talagang hindi tayo sa daan. Oh, amen. Ang tawag yan, paglatag yan sa cement or sa asphalt. Pag tama-tama na yung mixture, everything, Oh.
may sign na huwag padaanan. Why? Oo. Nakaset na yung simento. Oh. O nakaset na ang asfalto. Sparto. So, hintayin na lang na mag-dry up yung simento. Ang simento na ginagamit ngayon nung araw, 45 days. Ngayon, may hinahalo na sila na pwede ng 28 to 30 days, pwede na madaanan. Ibig sabihin, tuyo na ang road. Ang asfalto, tuyo na. Oh. That means, yung simento, yung asfalto na yun, tatagal na yun kung ang design niyan is for 20 years. Tatagal yung daan for 20 years na hindi masisirian. Bakit? Nakaset na. That's right. Amen. Amen. Ha? Kaya tawag sa engineering set. Hindi na magbabago. Yun din ang tawag ng Panginoon sa settings niya. Wow. Ha? Amen. The settings. Anong settings? Blessing if ye obey. Amen. Curse if ye disobey. Set na yan. That's right. Wala nang magbabago niyan. That's right. Oh, kaya Amen. binasa ko sa inyo at parang nakatayo pa rin ang Panginoon niya dito at sinasabi niya sa atin, yun ang sinasabi ko thousands of years ago to the Israelites, yun din ang sabi ko. Bakit? Mga anak din tayo ng Diyos. Amen. Amen. Tayo ng Israelites, mga anak ng Diyos. Tayo, by faith in Christ Jesus, mga anak tayo ng Panginoon. Kaya yung nabasa natin, para sa atin din ito. Amen. Right. Malalaman natin. So that we can learn at mai-apply natin the settings that God has set sa mga Israelites. Okay, so a choice. Binigyan tayo ng choice. Dalawa. Obey, blessings. Disobey, curse. Pagpipilian natin. Kayo, saan ang gusto nyo? Saan ang type nyo? Type nyo ba ang obey? Or type nyo ba ang magdidisobey? Oh. Nasa sa atin yan. No? So it is baked. It is fresh. It's a choice. This is the display. Ito yung pagpapakita sa Diyos sa atin na patas ang Diyos natin. Amen. 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 Yung Diyos natin, patas na patas. Oh. Ha? Hindi niya pinipar sa tayong. Di ba? Oh, that's right. Yung pagtanggap natin, pagkarawat natin sa Diyos bilang pagtagapagligtas ng buhay natin. Sino magsabi ng pastor, pinilit ako pastor para ma-correct natin. Pinilit pa kayo? Baka meron yan. Akala nyo, malangit kayo. At dahil pinilit kayo, ayaw nyo sana. Napilitan lang kayo, tumanggap kayo. Pero lang ang Panginoon na ayaw mo! Oh. Tapos, pagkapatay mo, nasa impyerno ka. Oh. Bakit Panginoon? Natanggap naman ako, ganito, hindi. Sabi ng Panginoon, ayaw mo, nakita ko yung puso mo. Oh. That's right. Right. Pinilit ka lang, Oh. napilitan ka lang. Oh. Sino? Ay, correct na natin, atong buhay ka ba? Kawawa ka, nasa impyerno ka. Oh. Akala mo talaga sa puso mo, malangit ka. Malangit ka. Eh, pinilit ka eh. Correct na natin yan. Eh baka si Pastor Tarata pa nga nag-witness sa'yo. Pinilit ka. Takot talaga Pastor Takata. Hindi. Ganyan talaga ang Panginoon. That's right. Tatas ang Panginoon. Amen. Choice. Joyce, oh. Kaya Amen. kung gusto mong impyerno, wala pa kailangan Diyos yan. That's Choice right. mo yan eh. Oh, amen. That's right. Eh binigay na ng Panginoon yung anak niya from heaven. Oh. Galing langit, Diyos, Yeah. nadala sa lupa, Oh, ginawang amen. tao, nagsakripisyo, everything, upang ikaw ay makakatanggap ng blessing to go to heaven. Amen. Ayan. So, choice natin yan. Kung gusto ba natin tatanggapin o hindi, hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Ang importante, available yung salvation. Di ba? Available. Kung sino gustong tumanggap, available anytime. Pagtatanggap mo si Kristo. So, ganun din ang choice. The choice is yours. Obey or to disobey. We have a choice. Choice, narinig natin this morning, so susundin ba natin? It's your choice. It's your choice to disobey.
Ayaw nyo. Hindi kayo naniniwala. Hindi kayo pipilitin ng Panginoon. Pero, huwag kayo lapit ng Panginoon at makaawa dahil hirap na hirap yung buhay mo. Kasi ikaw ang nagpili na hindi ka susunod. Ngayon, lalapit ka sa pastor at magpa-pray ng pastor. Kaya sabi ko, hindi na prayer ang kailangan, obedience ang kailangan. Kasi may choice ka na eh. Pinapagpili ka na. Ngayon, hirap na hirap. Bakit? Curse. Natatamaan ka ng curse. Dahil ayaw mong sumunod sa mga commandments ng ating Panginoon. Okay? So, to accept or not to accept? Mag-agree tayo? Okay. Ayaw natin mag-agree. Walang problema sa Panginoon. Basta, ang Panginoon, fair sa atin. Fair ang Panginoon. I can be sure of that. Pinapili tayo eh. Hindi tayo basta pili, okay ka! Hindi. Sabi lang Panginoon. Blessing, kung mag-obey ka. Tunglo, kung magsupa ka. Yun lang ang yun. Yung mga settings, no? Yung mga benefit at mga resulta, nakadetalya. No? Nakadetalya. If you have time, take time to read Deuteronomy 28. 1 to 68 verses. Ha? Gusto niyo malalaman talaga kaano ka serious ang Panginoon? Read. Take time to read. Pero makakaram nyo. Hindi kayo. Hindi ko alam pala yung Panginoon. Bakit ko naghihirap? Hindi ko naman pala alam yun. Kaya basahin nyo. So that may rason kang mag-obey. At wala ka talaga rason to disobey. Pag nabasa mo, 68 verses. Biro mo? 68 verses. Deuteronomy 28. 28. Okay, chapter 28. Okay, sa gitna, no? Yung 1 to 13 verses, blessings yun. Blessings. 13 verses of blessings. Papabasa mo, ano yung mga blessings. Pero kung titinan mo yung blessings, mabasa mo yan na buong buhay mo talaga. If you obey God, God will bless lahat ng parte ng buhay mo. God is going to bless you. Amen. 13 verses lang yan. Pero makikita mo dyan, ang kaganda talaga ng mag-obey ka sa Diyos. Amen. Ang sarap ng buhay talaga dito sa mundo. Dahil anak ka ng Diyos, sarap talaga ng buhay. Because pagkapatay, nasa langit tayo. Di ba? Amen. Do you believe that? Amen. Do you believe that? Amen. So, yung 15 to 68, kung bilangin mo, napakaraming versikulo yan. Yun ang mga tunglo. Yun ang mga curse. Amen. From verse 15 up to verse 28. Sinubukan ko na yan, binasa ko na yan, balik-balik na. Para nakita ko yung isang ano na lang ng strand ng buko, kung meron pa. Yung ang hindi tinutunglo ng Panginoon. Ito na lang ang nabasa ko. Basahin nyo nga. Amen. Lahat yan. Lahat ng ang lagay na lahat ng mahahawakan ng kamay mo. Ano bang trabahong hindi gumagamit ng kamay? Ano? Meron ba? Meron bang trabaho? Wala mo. Lahat naman, gagamit talaga ng kamay. Di ba? So, sabi na, lahat ng mahawakan ng kamay nyo, tutuluhin ng Panginoon. Right. Pero kayo yan. Kaya nga, hirap talaga ang buhay. If you do not obey God, yung gusto mo, yun ang ipapairal mo. Hindi naman ikaw may-ari ng buhay mo. Diyos naman.
Hindi man ikaw ang may-ari ng mga opportunity kasi binigay mo. Galing sa Diyos yan. Kaya, serious ang Panginoon. Pag nabasa mo yan, talaga makikita mo dyan na yung bawat pag-jet niya yung kanto. Dito ka. Pag dito! Bang! Hindi mo makikita, tinuro ng Panginoon. Dito ka. Ano ba naman itong buhay na ito? Sa kada kanto, nadadaan mo, tagaliliko, left or right. Nadinig tayong curse sa'yo. At sabihin mo na lang, Pinoy, patayin mo na ako. Hindi mo inilisip na yung mga pamamaraan mo, disobedience ang Panginoon. At pinipilit mo, yun pa rin ang gagawin mo sa buhay mo. When God already sindet na yan sa Panginoon, long time ago. Right. At matatamaan ka talaga sa ayaw mo sa hindi. Sa maniwala ka sa hindi, matatamaan ka talaga sa first dahil nakaset na yan. That's right. Wala nang pagbabago dyan. Kaya, huwag kayong ma-sorpresa kung bakit ilang taon na hirap yung mga anak naman ninyo lumaki na dadaan sa hirap. Bakit? Si nanay ayaw sumunod. Si tatay ayaw sumunod. Tayo, paano tayo? Pero kung mga anak susunod, yan, napuputol yung curse. That's right. At Amen. bumaliktad yung magandang buhay natin. But curse and obedience, naka-set na yan. Maraming mga Kristono, ay, hindi nila alam na dito na meron palang mga setting na nakalatag na. Hindi na alam yun. Kaya nagtaka sa bakit ang hirap talaga ng buhay. Hindi nila alam yung mga ginagawa nila. Mga pasaway, mga pagsumpa sa mga mando ng Panginoon. Kaya, hindi sila makakaahon sa hirap ng buhay. Another thing, yung mga settings, itatawag yun na action sensitive. Ang settings na inalatag ng Panginoon sa kanyang wise nature dahil ngayon, advanced na tayo, technology na, computers na tayo, artificial intelligence na. Ha? Science ang technology, advanced na. Kaya itong mga settings, tinatawag na motion sensitive. Sensitibo siya sa bawat galaw na natin. Ha? Sino nakasakay na ng escalator? Yung maghagdanan na under. Sino nakasakay? Amen. Sino hindi pa nakasakay? Kawawa kayo. Kawawa ko sa inyo, bakit hindi pa kayo nakasakay ng escalator? Ay, punta kayo sa mga mall, maraming mga escalator yan. At bago na ngayon, akala mo, hindi nag-operate dahil nakasigil. Bakit? Motion sensitive, weight sensitive. Pag-apak mo, andar yan. Walang tao, tigil. Pag-apak mo, andar. Sensitibo yan sa bigat. Kaya, andar. Meron mga ilaw. Baka sa mga bahay niyo may ilaw. Sa gabi, dilim. Pag dumaan, naigo yung beam, tak! Hihilaw. Bakit? Sensitive sa mga dumadaan. That is movement sensitive. May mga sensors yan. Pero mo, siguro sa ngayon, kaya, 3 o 4 na bilyon ng mga Kristohano throughout the world. Pero, grabe yung trabaho ng Panginoon kung bawat araw, bibisita sila dito sa Tacloban. Hindi naman kung nag-o-obey ba si Daniel? Nag-o-obey ba si James? Nag-o-obey ba kayo? Malaking trabaho ng Panginoon yan.
Punta naman siya doon sa baybay. Tingnan naman niya yung mga members natin. Kung hindi. Dahil technology na advance na nakaupo na lang ang doon. Pag nag-disobey kayo, automatic ang sensor. Curse ang darating sa inyo. That's right. That's right. Ako na pa. Pero mo, 2 billion ang iikutan ng Panginoon. Kung nag-o-obey ba kayo? Kung nag-disobey ba kayo? Malaking trabaho naman ang Panginoon natin. Pero because of technology, nakaupo lang siya. Pag ilaw doon sa langit, bye-bye ang nakalagay. Bye. Disobedience. Bye-bye, bye-bye. Buhos ang tunglo. Darap. Ha? O darap din. Ay, hindi rin makakalusot na sa kadara. Akala nila, isla sila makakalusot. Iba naman sila. Yung ganun, blessings yan. Dahil nag-o-obey, ang sensor, sensitibo ang sensor sa obedience. May chime ang tawag din eh. Kung narinig niya mga angel, tingnan niya, oy, darang, Ginoo, darang! Nag-obey! Amen. Dahil sa technology, akala niyo ang Panginoon. Panginoon na nag-create ng technology. That's Hindi right. naman tao. Di ba? Amen. At Diyos ang nag-create ng technology. Kaya advance na tayo. Nakaupo lang Panginoon doon. Tingin na lang siya sa sensor kung saan ang lugar ang nag-o-obey. Ang nag-disobey. Oo. Depende na ngayon sa grabe ng pag-disobey. Siguro pag-disobey, tapos may kilat ka. May dugdug pa at kakilat. Sabihin, grabe yung pag-disobey nyo. Yun ang marinig na Panginoon. Kilat at saka dalugdog ang marinig ng Panginoon. Sabi, kawawa ng mga anak ko ng disobey naman. Kilat at saka dugdog na naman ang naranasan nila. Sensitive. It is sensitive. Dahil automatic darating ang tunglo. Ayaw niyo mag-obey. At automatic din bubukas ang bintana ng kalangitan at magbubuhos ng blessing. Amen. When we obey the word of God. Action, motion, sensitive settings. No? Ang nakikita ko sa strict obedience or disobedience. So, ang obedience, ang disobedience, nag-trigger, tawag na trigger. Yun yung nagpapabukas ng langit sa blessings. Or yun ang nagpapabukas ng mga panak, ng mga kanyon, ng mga missile para gigibain kayo sa curse. It is motion, action, sensitive. Tingnan mo lang yun. Very briefly. Ano yung sinasabi niya na curse? So dito sa Deuteronomy 28, tingnan natin, dalawang versikulo. Sabi dito, okay? Sabi dito sa verse number 28, verse number 15. Verse number 15. Okay. But it shall come to pass. No? Yung, ibig sabihin, yung curse, darating at darating yan. It shall come to pass. Sa ayaw nyo sa hindi, darating ang curse kung disobey kayo. Kapulong na Diyos. Wala na kayong choice dahil pumili na kayo to disobey. Kaya nga ang curse darating at darating. Pagpator, hindi man dumating.
Ganon. Ganon. Hintayin mo. Hintayin mo. At talagang sa pulong ng Diyos, tutuhanin ng Diyos yan. Eh, hindi naman naglalaya ang Diyos, di ba? Tutuhanin ng Panginoon yan. It shall come to pass, if thou wilt not hearken, ayaw mo makinig unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do, gawin all His commandments and His statutes, which I command you this day, that these curses will overtake you. Pero mo. Bakit? May mga Kristohanon, lakas tumakbo. Lakas magpatak-patakbo kung may sasakyan. Ano ang sabi natin? Overtaken kita ng curse. Alam mo, makakalusot ka sa akin. Right. Basahin mo. Overtake na lang ang Panginoon sa'yo. Akala mo, makalusot ka. Akala mo, makakalayo ka sa Panginoon. Sabi niya, I will overtake you. Right. Oh, then verse number 20. The Lord shall send upon thee cursing. Ha? Iko-curse ka. Vexation, laking problema. Rebuke. I-rebuke ka. In all. Lahat. Now, satas ka niya. Pero mo, wala kang gagawin na hindi ka i-rebuke, hindi ka papadalahan ng curse sa Panginoon. Lahat. All. Then, for in all that thou settest thy hand unto for to do. Ang sabi niya, until, verse 20, until thou be destroyed. Wow. Wow. Grabe. Nung nabasa dito, wow, grabe ka. Grabe ka pala ka-serious ang Diyos pag nagdidisobey tayo. Ha? Tumulong, mag-overtake. Bakit? Dahil gusto talaga ng Panginoon ng gigibain tayo. To be destroyed. Until thou perish quickly. At malaglag tayo immediately. Wow. Sakit nito. Because of the wickedness of thy doings, whereby thou hast forsaken me. Ha? Right. Ayaw mong maniwala, ayaw mong sumunod sa akin. Yung tunglong darating sa gusto mo nito. Mag-overtake sa iyo dahil lakas mong tumakbo. Lakas mo, ang bilis mong magpapalayo sa Panginoon. I-overtake ka. Bakit? Gusto kang sirain ng Panginoon. Akala nyo ang Panginoon, God is good all the time. If nag-o-obey tayo. Hindi yan para sa nagdi-disobey. Ang nagdi-disobey, ang ayaw sumunod, tunglo ang darating sa atin. Okay? So, klaro yan ha, that ang pakay, ang tuyo ng Panginoon to send curses to destroy. Masakit sa mata ng Panginoon yung ayaw natin sumunod. Right. Masakit sa mata ng Panginoon. Hindi lang mata, siguro. Kaya ganun yung ngipin dyan. Bakit? Sinusuway natin yung tulong ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon yan. Bakit? Araw-araw, hindi kayo pinutulan ng hangin. That's right. Sa laking grasya ng Panginoon, araw-araw, ahon tayo, nakagigising tayo, nakagawa tayo, pero yung kasing-kari at yung giving natin, ayaw natin ibigay. Pero ang Panginoon sa grasya, buhay na buhay pa rin tayo. Kaya masakit sa kalooban ng Panginoon. That you disobey. Kaya sabi na po, pag nag-disobey ka, first, aabutin ka ng cross. It will come, it will overtake, so that you will be destroyed. Gusto talaga ng Panginoon, gigibain yung buhay mo.
ayaw ninyong nagsupak tayo. Ayaw niya yung sumusuway sa mga utos ng Panginoon. Because araw-araw, buhay na buhay tayo. Hindi tayo pinuputulan ng hangin. Dilakad ka. Yung pala, nasa langit, pinuto na yung hangin. Hindi ka kaya manginginig bakit wala nang hangin pumapasok sa ilong mo? That's right. Hindi kaya bigla kang mamumutla? The first time, bigla lang! Abay, kung ang nilayekon, magpuputol ng kuryente. Kawawa tayo ginawa ng Panginoon yan. That's right. Dahil araw-araw tayong humihinga. At yun pa naman ang gustong puputulin ng Panginoon, yung paghinga natin. Kaya patuloy yung paghinga natin, patuloy yung paggawa natin, pero nakikita na Panginoon, sinusuway siya. Kaya curse ang ipapadala. Kaya tunglo ang ipapadala. Sirain talaga tayo. Pero pasalamat tayo. Kung ginawa na ng Panginoon yan, sino kayo maiwan dito, Pastor? Ha? Wala no? Lahat tayo, di ba tayo dito? Hanggang beses naman tayo, sumusuway sa Panginoon. Ayaw tayo magbigay ng giving. Ayaw tayo magbigay ng tithes. Ayaw magdala ng fake promise, missions. Ayaw magdala ng first fruits. Ayaw magdala ng love offering para kay Pastor. Birthday pa naman ni Pastor. Ayaw pa natin magbigay ng love offering. A year na naman yun. Ayaw pa natin magdala. Di ba? Di ba? Di ba nakita niyo ang grasya ng Panginoon? Amen. Napakasarap ng Panginoon. Huwag niyong ipapatuloy dahil akala niyo hindi mangyayari yung tulong. Huwag niyong hamunin ang Panginoon. Huwag niyong hamunin ang Panginoon. Because it's better to obey. And then, makikita natin dito, pangalawa, no? Okay, ito. Tibani, bear in mind that the choice ng Panginoon is marvelous. Ito kay bulungan talaga ito, grace, na nag-aalaw sa atin na mag-decide tayo, nag-supak na nga tayo, but God continues to give us the chance to follow, to completely decide. So, decision ito. Hindi mo pwede sabihin, Pastor kasi ayaw, kulang yung mga wali niya, kaya hindi ko naintindihan, kaya ayaw kong sumunod. Eh, hindi mo maturo si Pastor. Decision mo yan. Sole decision. Walang ibang maturo mo siya kasi Pastor eh. Yung papa ko, Pastor, ayaw kasi. Eh, ba't sundin mo yung papa mo? Yung papa ba? Walang Diyos. Amen. Wala. Yung decision mo, hindi mo may maituro sa iba. That's right. Responsibilidad mo yun. To follow and to obey. Amen. Ibang naka-influence sa'yo. Ibang nagpumilit sa'yo na to disobey. Hindi. Responsibilidad mo yun. Harapin mo yun sa Panginoon. Amen. Yung obedience mo or disobedience. Since the choice, God's grace, yun ang nag-allow sa atin na pumili dahil ang Diyos ay patas. I have no doubt, no? Wala akong katiting na duda that God will not, ayaw talaga na tolerate, tugutan na Diyos na mag-disobey tayo. Ha? Why? Dahil ang nalaman natin na ang Diyos, fair ang Diyos. Amen. Gusto ng Diyos na tayo ay sumunod at pinramis niya ang magandang buhay for us to obey and follow. So it's a choice. Nasa sa inyo yan. Narinig niya at marinig pa ninyo sa mga
follow up na mga mensahe ni Pastor, upang kayo ay kapag-alala. Give you a chance to decide to obey kaysa to disobey. Then nababasa natin sa 1 Samuel 15:22. Pangalawa. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifice as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of the rams. Sabi ni Samuel, ang Diyos ba ay may laking kahimuot sa pag-offer nyo yung burnt offerings at sa mga pagsakripisyo kaysa susunod kayo, kaysa mag-uobey kayo sa voice of the Lord. Sabi niya, to obey is better than to sacrifice. Minsan kasi, nasa isip natin, faithful ako sa Diyos, pero ayaw ko muna magbigay. Ang Diyos, matutuwa. Faithful ka magsimba. Every time magsimba ka, wala kang dalang offering. Matutuwa kaya ang Diyos niya? Ha? Natingin niyo? Matutuwa ang Diyos? Aharap kayo sa Diyos dito. Wala kayong dalang offering. God said, it is better to obey Yeah, amen, amen. kaysa magsasakripisyo ka sa init at pupunta rito. Kung sasakripisyo ka sa init, pero wala ka naman dalang offering dito sa Diyos. Ha? Anong gusto ng Diyos? Yung pagsakripisyo mo o yung obedience? Yeah. Obedience is better! Di ba? Sa unang panahon, sacrifice yung ginagawa nila upang matabunan yung salak. Dala sila ng hayop, walang sakit na hayop, at i-offer yan. Ang ginawa ni Saul, no? Lumusog sila, sabi ng kaya, sige, lumusog kayo sa lugar nito. Patayin lahat. As in, lahat. Walang maiiwan. Pagdating na doon, nakikita ni Saul at saka yung mga army niya na merong mga mas malinis at matabain na mga kahayupan. Tupa, makandim. At sabi ni King Saul, sige, kunin niyo yung mga malinis, mga walang mga sakit. I-sacrifice natin sa Panginoon. I-offer natin sa Panginoon. Magandang layunin. Ha? Magandang layunin. Magandang pakay. To offer sacrifices. Dahil yun naman talaga ginagawa nila nun. Sabi ng Saul, ang Diyos ba? Matutuwa? Hindi kayo sumunod? Gusto kayo mag-sacrifice? Matutuwa kaya ang Panginoon sa ginagawa nyo? Dahil sabi ng Panginoon, patayin lahat. Wala kayong dadalhin balik sa kampo. Lahat papatayin. Iniisip ni King Saul na mag-sacrifice. Tama naman yung ano niya, yung iniisip niya. Yung sabi lang nga, patayin lahat. Kaya minsan, punta ako sa church, mag-church ako, pero wala akong bigas, hindi mo na ako mag-offering. Wala na tayong bigas, anak, hindi tayo mag-offering muna. Wala na tayo para pang-matrikula. Huwag muna yung offering, saka na lang yun. Nakakaintindi naman ang Panginoon. Totoo yan. Nakakaintindi ang Panginoon. Pero yung settings na automatic mag-apply, hindi kayo makakalusot yan. Na hindi-disobey kayo. Isip na ng pera for the offering. Ayaw niyo ibigay ang pera. Yan may pangangailangan pa kayo. Pero nag-church naman kayo. Kakanta pa naman kayo. Oh, how I love Jesus. I love Jesus na yung puso mo. Eh, nag-disobey. Yeah, that's right. Ano kaya sasabihin ng Panginoon? Sabihin ng Panginoon sa atin.
Dahil nag-iisubay tayo. Tapos kakita pa tayo. Lalabas ako sa Biblia dati. Tapos paano pa? Puro ko. Oh, how I love Jesus. Sabihin ng Panginoon, ano? Because to obey is better than to sacrifice. Amen. Isipin niyo yan. Amen. Sometimes, dito tayo sa sacrifice. Ayaw natin mag-obey. That's right. Pero kung basahin niyo yung ilang verses ng tumulong, yan kayo, matauhan kayo. Yan kayo matauhan. Kaya sa buhay natin, may mga panahon talaga na hirap na hirap. Why? Curse. Tinamaan tayo ng curse. Yeah. Hindi lang natin na-realize na, Oh. na curse na pala yun. Mga anak, sunod-sunod ang magkasakit. Sunod-sunod, hindi na natin mabayaran ng kuryente. That's right. Oh. Marami bagay na mangyayari sa atin. Pero pag isipin mo yun, baka tinamaan ka ng curse. Dahil ayaw mo talagang sumunod sa Panginoon. Amen. Mas gusto mo yung magsa-sacrifice. Now, God has given us a chance. Oh, sabi niya ni Saul, better. It is better to obey than to sacrifice. Obedience is very significant, mahinundanon, because it involves the relation. Yung obedience kasi, yun yung mismong relasyon natin sa Panginoon. Yun yung naapektuhan. Ha? Ang relasyon natin sa Panginoon naapektuhan sa disobedience natin. Yeah. Kaya yun talaga ayaw ng pasakit sa Panginoon na magdi-disobey tayo. Yeah, amen. Obedience is the supreme test. Yun yung pinakataas na test sa ating pag-salig sa Diyos Yeah. and to reverence for Him. Yan mo makikita, gaano ka ba talaga naniniwala sa Diyos? Sabi mo, naniniwala ka sa Diyos, pero ayaw mo mag-obey. Wow. Maniwala ka kaya yan? Ha? Yung anak mo, sabi niya, Papa! Talagang mahal na mahal kita, Papa. Mama! Alam mo, Mama, love na love kita, Mama. Oo, gano'n na. Sige nga, punta ka nga doon, bili mo nga dito. Si Mama, oy! Meron pa akong gagawin dito sa computer. Oh. Oh, di ba? Di ba? Oh. Di ba? Oh, love daw. Oh. Pero pag may gusto pagawa, ayaw. Sabi na ko doon, magbasa na tayo ng Bible every morning. Ayaw naman ang ginagawa natin. Cellphone ang tinitingnan natin muna. Oh. Hindi Bible. Yeah. So, saan ang love natin yan? Saan ang gusto makita ng Panginoon? Yung dito o yung dito? Amen. Amen. So, yun ang relation dahil ang Diyos, kaya ang Diyos ng obedience, disobedience, masakit sa Kanya dahil yung relasyon natin naapektuhan dyan. Yeah, that's right. Di ba? Apektuhan natin yung relationship ng Panginoon. It is the very relationship that God, doon ang nakabase ang Diyos talaga. Kahit ayaw mo sabihin na, God, I love you. But every Sunday, may dala kang offering. God says, I know you love me. Yeah, amen. Di ba? Amen. Hindi mo na kailangan sabihin. Gawin mo na. Yeah, amen. Yung commitment mo ng giving, gawin mo. Oh. Kahit tahimik ka lang, simple ka lang makinig dito. Alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon na yung nag-give ka. Yeah. At taatan mo ang Panginoon, yun ang masarap na anak. Di ba naman? Dagdal ng dagdal. Wala namang ginagawa. Hindi naman tama na gigiving. Di ba? Because obedience, yun talaga. Kaya sa trabaho. Eh, sino bang nakikita mong promoted? Yung nag-o-obey ng mga utos sa trabaho. Yung mga regulasyon sa trabaho. Yun yung talino ka nga, pero hindi ka naman nag-o-obey. Ano yung talino? Ano yung talino mo? Ayaw mo naman mag-obey. Buti pa yung walang talino, pero marunong umintindi, marunong mag-obey. Yun ang gusto ko. Yeah, amen, amen, amen.
Kaysa talino, ayaw sumunod. Gusto sa kanilang paraan. Kaya nung nagtatrabaho ako, every time na punta kami ng bagong project, hire kami ng mga tauhan, immediately, pag meeting ko, first meeting ko sa mga engineers, sabi ko, dito! Alahan ninyo ha! Dahil minsan may na-hire kami mga board passer, di na board passer, may place na din sa board. There's place, place. Hindi ako, para hindi ako makapasar. Tak ako, kung balik ka rin ang listahan. Tak ako. Amen. So sabi ko, alam ko yung mga matalino kayo. Pero alahanin nyo ha, ako lang ang talino dito. Baka isipin nyo, si Sir, hindi naman board patcher yun si Pero, hindi naman ganito ito ako. Alahanin nyo, ako lang ang matalino. Kayo, guwapa lang at saka guwapo. Walang lalis yan ha. Walang lalis. Pero, pag may maganda kayong idea, magsabi kayo at study natin. Oh, amen, amen. At i-consider ko yung idea mo. Baka makakatulong sa kumpanya. Oh. Pero kung, Sir, mali naman yung ginagawa mo, Sir. Sir, hindi ganyan, Sir. Eh, board pressure ko, Sir, hindi ikaw. Ganito, Sir. Ganyan ko siya, umuwi ka nga sa inyo, apply mo sa inyo. Ikaw dito, ako lang bright dito. Maghintay kayo kung maging Resign. dito kayo. Habang nandyan kayo, sunod. Di ba? Right, that's right. Sunod ang Panginoon. Oh. Ako ang Diyos, I have the... Di ba? Sovereign. Ako ang masusunod. Pero mag-bless ako kung susunod kayo. Di ba? Kaya na ba yun? Mag-bless ako kung susunod kayo. Pero kung kayo ang mga pamaraan nyo na tao lang kayo, kayo ang magbuot. Aba, hindi po pwede yan sa Panginoon. Na? Tayo ang may kabubuton. Kabubuton sa Diyos. Kaya nga binigyan tayo ng Bible para mabasa natin ano yung kabubuton ng Panginoon. At sumunod tayo sa kabubuton ng Panginoon. No? So that is a chance. A chance. The service is a chance for us to obey. Binibigyan tayo ng chance ng Panginoon to obey the settings na ibinibigay niya. The prophet Samuel, the verse na nabasa natin, nag-emphasize na yung worship, yung adoration, yung devotion, pagmahal, yung dedication, paghalad, at supplication, pagpangamuyo, walang pulos, waray mahimo, waray dakong kahimuot sa Diyos if we do not obey God. Right. Oh. That's right. Di ba? Oh. Kahit pagdating nyo dyan sa pintuan, siguro kayo lang nakaluhod hanggang dyan every Sunday. Oh. Pero nakita na Panginoon, hindi kayo nag-obey. Walang giving. Walang pagbasa ng pulong. Walang pag-pray. Yeah. Anuhin mo yung paglulungkot yan Oh. hanggang dito sa altar. Ano yan? Walang kwenta yan. Pero kahit simple yan, nakaupo yan, pero ang kasing-kasing mo, nakikita ng Panginoon that you are obeying. Nakaliti ang Diyos nakatingin sa inyo. Because to obey is to better than to sacrifice. So mga settings ibinigay for us ay the chance. Binibigyan kita tayo ng chance to obey. Hindi to disobey, but a chance to obey. Pangatlo. Una-una, choice. Pangalawa, a chance. Ang pangatlo, the settings na inilatag ng Panginoon today is God's way. Yun ang paraan ng Panginoon upang baguhin natin that we change. The way we practice and exercise and returning and giving by faith and obedient
sustainably. Kaya tayo, tanong natin kanina, what is wrong with us? Kaya nakakalimutan na natin. Nakakarimot na tayo ng mga commitments natin. Nakakarimot na tayo that God is in control of our lives. And now, it is a chance for us to change. Baguhin natin ang sarili. Amen. Una-una, a choice. Pinagpili tayo ng Panginoon. Pangalawa, a chance. A chance na doon tayo sa obedience, huwag doon sa disobedience. Yeah, amen. Na? Ika yun. Pangatlo, change. Kung nakaka-remote na kayo, hindi na kayo gumagawa ng mga dapat gawin in giving, baguhin na natin yung ugali natin. Change. God wants us to change. Kaya nagbigay siya ng settings to obey is blessings. To disobey is curse. Baguhin na natin yung mga ugali natin. Baguhin na natin yung hindi maayos na pagbigay, maayos na giving, maayos na pagsunod sa purong Diyos. This is the way God wants us. Paraan ito ng Panginoon to change us. Dahil gusto ng Panginoon na pagbabago tayo, amen? Gusto ng Panginoon na magbabago tayo dahil may kasabihan. Gusto natin ng pag-uswag. Gusto natin ang pag-angat. Ang mga ginagawa natin, yun pa rin. Mangyayari yung pag-angat. Di ba? Kasi, kung yung mga ginagawa ninyo, umangat kayo, ibig sabihin, hindi mo yung gumagawa nyo. Eh kung yung buhay nyo, hindi nag-uswag, ibig sabihin, yung mga ginagawa yun, mali yan, patuhin na yan. Yeah, amen, amen. Oh, amen, amen. Gusto nyo blessings? Pero patuloy kayong nagdidisobey. Paano mangyari yung blessings? Ha? If you want to succeed, change your ways. Yeah, Patuhin, amen? Amen. Kasi, bakit naman kailangan baguhin kung God is blessing? Ibig sabihin, tama yung ginagawa natin. Yeah, Eh kung dumadaan tayo sa hirap ng buhay, pati yung mga anak natin na nasasakripisyo na rin sa hirap ng buhay, baka kailangan na rin baguhin yung mga gawain natin. The settings are a chance for us to change. Change for the better. Amen? Oh, yeah, Para amen. sa mas magandang buhay. Para sa Panginoon. Yeah, amen. Settings are a chance to change. A choice, a chance, and to change. Yun ang kailangan natin na gawin. So that our steadfastness, patuloy tayo, steadfast sa commitment natin for our giving. No? So, as we close, the settings. Ito, kailangan ito. Sa Deuteronomy 32, 46 and 47, mabasa natin. Deuteronomy 32:46. And he said unto them, set your hearts unto all that the words which I testify among you this day, which is a command you children to observe to do all the words of this law. Moses said, set your hearts unto the words which I testify unto you this day. Ngayong hapon ito, isi-set yung mga kasing-kasing natin sa narinig natin. Amen. Yeah, amen. Set natin dyan. Yeah. Ha? Set natin yan. Yeah. Pag-obey. For it is a vain thing. 47, verse number 47. For it is not a vain thing for you, because it is your life. Sabi ni Moses, hindi naman sayang yung pag-obey. Hindi kawang yung pag-obey. Yeah, that's right. Ha? Akala nyo kawang yung hindi kayo mag-obey? Hindi.
Hindi kawang yun. It is not a vain thing. Bakit? Yung mismong buhay ninyo. When you disobey God, buhay ninyo ang naapektuhan. Pati family, pati church naapektuhan. And God said, it is not a vain thing. Hindi naman sayang. It is not a big Hindi thing. sayang. It is not a vain thing. Yeah. When we obey the Lord our God, because it is your life. Buhay natin! Buhay natin! Ba't sacrifice of you? Buhay mo araw-araw. Buhay ng mga kabataan mo. Buhay ng church mo. Disobeying the word of God. Ba't natin gawin yan? The blessing naman if we obey. Heart setting. Isipin natin that the settings of God na nilasan niya very importantly requires the setting of our hearts to the Word. Yung narinig natin, diyan mo iset yung kasing-kasing mo. Yung mga pulong sa Diyos, diyan mo iset. Diyan mo ipa-follow. Moses, sabi niya, testify, which is the word of the law. In 1 Kings 8:61, sabi ng 1 Kings 8:61 dito. Let your heart therefore be perfect with the Lord, our God. His statutes, keep His commandments, as at this day. Ang perfect dito, hindi yung perfect na walang mali, kundi ang perfect here is to be mature. Grow tayo. Kasi pag hindi tayo nag-grow, hindi tayo makaka-obey. Amen. Amen. Yung iisip ko dyan, kung anong bagay na buhay at hindi pa nakapagtubo, hindi magpuslan, hindi magagamit. That's right. Ha? Ano bang bagay? Aso. Yung maliit ba na aso, magagamit mo yan? Hindi. Laro lang yan. Pero pag lumaki yan, Dog, kunin mo yung tsinelas. Kuha na ng tsinelas yun, dude. Ha? Pagdating mo, tayo yan. Amin. Amin ang aso. Bakit? Lumaki na. Amen. Di ba? Kung bata, waray magagawa. Kaya church, grow up! Tubo kayo! Oh, amen. Kasi yung tao nakatubo, yun yung gustong mag-obey. Amen. Pero kung bata, nakto, dagan-daganan ka lang, ayaw mag-obey. Pero kung nakatubo na, kaya sa church namin, ang gusto ko talaga magtubo. Stay! Yung ano namin this year, yung emphasis is abide in me and I in you. Ano yung abide? Sa simple na English, stay. Pabilin. Okay? Pabilin. Okay? Pabilin. Pabilin na magtubo. Amen. Pabilin nga, ayaw naman magtubo. Ganun pa rin. Putot. Bakit? Yung tanim, tubo, tanggal, lipat na naman dito. 3 buwan, tanggal na naman, mas maganda ito dito. Ano mangyayari sa tanim? Meron bang maayos na tubo? Wala. Bakit? Palipat-lipat. Ganun din ang miyembro. That's right. Hindi ka bubuto ng Panginoon, palipat-lipat tayo ng iglesia. Paano tayo magtubo? Pagdating, iba na naman. Sinabi ni Pastor dito, obey. Pagdating dito, okay lang hindi mag-obey. Paano ka tutubo yan? Stay! Amen? Yeah, Stay! Yeah, amen. So that you can grow. Yeah, amen. Amen. Stay growing. Amen. Yeah. Amen. Ako, isa lang ang church. Doon ako nagtubo. Katipunan. Hanggang 2010, na tinawag ako sa baybay. Yeah, amen. Isa lang ang membership ko. At doon ako nagtubo. Stay! Kung gusto mong magtubo, stay! Oh, Huwag amen. palipat-lipat. Oh. Walang mangyayari pag palipat-lipat ka. Oh, amen. Ano hinahanap mo? Maayos na iglesia? Walang maayos na iglesia. Oh, it's Diba? right. Oh. Wala namang perfect na iglesia.
That's right. Gusto mo perfect, punta ka doon, hindi perfect, ikaw ang makakatira. Oh, that's right. Oh. Dahil walang church na perfect. Mm. Merong church na gusto ang Panginoon ang mag-work sa kanila. Yeah. Kaya stay to grow. Ngayon, nakagrow ka na. Yung tao, yung member mo na nakakapag-grow na, gusto nang sumuporta. Why? Blessing naman. Amen. Nag-bless naman ang Panginoon Yeah. na nag-stay ka, nakatubog ka na. Now you are going to get blessing. Support the work. Amen. Amen. Ang tao nakatubo gustong sumuporta dahil nakikita niya yung blessing ng Panginoon sa buhay niya. Yeah. Amen. Amen. Paano ka makasupport kung palipat-lipat ka? Oh. Paglipat mo, uy, ito na naman ang sistema nila dito. Mukhang mali dito ah. Lipat ka na naman dito. Tuna ko, ano ba itsura ng pastor dito? May itsura pala ng pastor? Mali na. Ayaw. If you stay, kahit may mga kamalian dyan, wala nang perfect na iglesia. That's right. Pero ang Diyos magpapatubo sa iyo. Ngayon, blessing ka na, blessed ka na, support the work of the Lord. Amen. Support the work of the Lord. Amen. Oh. Then, when you have supported the work of the Lord, gusto mo nang sumali. Yeah. Amen. Hindi mo na matiis, nakaupo ka lang. Yeah. Maayos na yung giving mo na nagre-report si pastor ng mga blessings dito, blessing doon, mga nagsama. Nasa puso, sabi niya, Panginoon, sama ka. Para makita mo yung battlefield sa Kristohanon. Yeah. Sama ka, para makita mo yung hirap na dinaanan ng pastor, hirap na dinaanan ng mga members of church na nagpunta-punta sa iba't ibang lugar. Yeah. Sama ka na. Oh. Gusto mo nang mag-participate. Bakit? Gusto mo rin makita kung saan napunta yung pag-support mo. Yeah. That's right. Ito pa lang, no? Hindi pa lang madali yung ginagawa nila dito. Mm. Ganito pa kahirap Oh. ang buong hapon. Oh. Pero salamat sa Panginoon, papatuloy yung church na. Amen. 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 You now want to participate. Yeah. That's right. If you stay. Stay! Hindi mo makita yung pagtubo ng church dahil nagtubo kayo, yung church din ang nagtutubo rin. Yeah. That's Hindi mo right. makita ngayon. Oh. Yung mga activities, resulta yan ng pagtubo. Mm. Di ba? Yung tanim, yung mga bunga, yung mga sanga, yun yung resulta dahil nagtubo. Di ba? Di ba? Yung maliit na tanong, ano ba makita mo dyan? Wala ka naman makita. Palakihin mo, makikita mo yung maraming sanga. Amen. Makikita mo yung malaking sanga, malaking puno, may mga bunga na. Yeah. Dahil nakatubo na. Amen. So stay growing. Yun ang sa church natin ngayon. Oh. Stay! Dahil marami kami galing sa ibang church na nagsilipatan sa church namin. Baka iskala lang itong ginagawa nila. Oh. Nahanap ng perfect na church. Church is right. Makakarinig sila ng masakit na mga mensahe. Oh. Ala, alis kayo! Kung ayaw yung mga masakit na mensahe. Oh. Dahil minsan, yung mga sakit natin, kailangan talaga hihiwain. Oh. Hihiwain yan at kukunin yung mga bigay ng alabang dun sa katawan natin. Oh. Minsan, hihiwain natin yung mga members para makita yung mga sakit nila. At Panginoon ang Diyos, ng pulong ng Panginoon, yun ang ilulas natin sa mga members natin. Kailangan masaktan muna. Kailangan masaktan. Minsan, kailangan ng sakit. Hiwa, operation. Kailangan ng doktor. Ginagawa. Pinapalaki pa tayo ng Panginoon. Kung construction pa yan, minsan, matigas ang bato na ilagay. Jackhammer ang ginagamit. Jackhammer. Hindi kaya ng martilyo lang. Jackhammer. Narinig mo yung jackhammer? Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Matigas. Matigas. Minsan, Pastor, Oh. kailangan natin i-jackhammer itong mga ulo ng mga member. Minsan, Amen. Amen. matigas eh. Christian. Hindi kaya ng kabas lang. Kabas na yan. Kaya kabas na. Amen. Amen. Ano mo yan? Yung maliit na.
Walang mangyayari yan. Tsaka, minsan, yung power tool, yung electric tool, Oh, maghihiwa. Pagdaan na, Pastor, ang sakit! Kailangan mo yan! Amen. Yeah. Di ba? Di ba? Oh. Kung ayaw nyo nga lang, umalis kayo! Paano kayo tutulog? Paano mag-bless ang Panginoon kung hindi kayo makatulog? That's right. Stay! Minsan masakit talaga. Minsan masakit talaga. Pero yun ang paraan ng Panginoon upang tayo ay magtulog. Amen. Di ba? Kailangan yun. Kailangan yun. Hindi naman gusto ka namin yan ni Pastor. Hindi yan. Pero minsan kailangan. Kailangan jackhammer. Kailangan cutting ng electric cutting dahil ilang mensahe na ayaw pa rin magbigay. Oh. Last week, 5 piso. Ano mo yung 5 piso? Eh may trabaho. Maestra. Diba? Oh, 5 piso. Ano yung 5 piso? Uy, sa sunod na linggo, uy, na-touch. Bigay ng 7 pesos. Amen. Pastor, tigil na lang tayo, Pastor. Nagpapasada na lang tayo ng tricycle. Klaro pa ang bayad, hindi kurang ang bayad. Yung member minsan, 7 pesos pagbigay. Ano yung 7 pesos? Pamasahin ng tricycle. Hindi naman. Pero gusto nyo malaki ang blessing, lakihan din ang giving. Magbigay kayo ng isang kutsara na giving. Magbigay ang Diyos ng malaking nyo para ba pangkanin ba malaki? Sandok, yun ang ibigay ng Panginoon. Magdala ka ng sandok na giving, bibigyan ka ng Panginoon yung malaking para panghukay sa Pala. bigyan ka ng malaki, ang blessing, pala. Pala yung blessing mo, ang beginning mo, ang blessing niyan, yung wheelbarrow. Wow. Amen. Amen. Oh, wheelbarrow na! Dahil sa pala naman yung giving mo. Wheelbarrow ang blessing mo. Dadalan ka ng dump truck. Wow. Amen. 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 Yun ang sabi niya, if you obey, blessings. Oh. Amen. Yun naman talaga. Oh. Bakit? Ang Diyos ba magkakautang sa atin? Never. That's right. Never ang Diyos. Oh. Takot lang tayo minsan. Hindi natin naintindihan. Galing sa Diyos lahat yan. Hindi tayo. Para tayong bata. Takbo lang tayo ni tatay. Hingi kay tatay. Oh. Para tayong masanan. Amen? Amen. That is heart. It is the heart. The settings of the heart. As we close. Jeremiah said, it is the heart where man believes. No? Sa kasing-kasing, dito ang pag-understand, dito ang pag-accept sa heart. It is where ang tao na kukumbinsi sa kamatuuran na nagpaminaw tayo. Sabi ng Panginoon, kaya gusto ng Panginoon, our heart, hindi our mind. Bakit? Ano yung mind natin? Yung mind natin, nagkukompute. Di ba? Pagkakatan tayo, laki naman ito, honey. Bakit? Oh, 1,000 ang gipin natin. Ang utok, nag-operate. Bako, magkakabili na ito ng 2 kilo, 1 kilong karne, baon ng mga bata. Kinukompute ang mind. Pero kung heart, Lord, ikaw ang Amen. sa iyo ito, Lord.
bibigay namin sa iyo. Yeah, amen. Kaya heart ang gustong hingiin ng Panginoon sa atin. Amen. Kinukumplit natin eh. May bagong membro nga, Pastor. Totoo yung giving ko, Pastor. Magmula next Sunday, Pastor, magbigay na akong malaki, Pastor. Pray, Pastor, nga lakihan yung sweldo ko. Pray siya. Giving siya. 6 months. Pastor! Ano? Pastor, binigyan ako additional 2,000 sa trabaho. Sabi ko sa iyo, magpupres ang Panginoon. Tama na, Pastor eh. So, nadagdagan ng 2,200 ang tithe, 10%. Yung dati niya 1,000, 1,200 na. After running 6 months, promote siya ng supervisor, dinadala na naman ng 5,000 yung sweldo. Pastor! Dahil ko sabi ko nga eh. Ginawa siyang manager after 4 years. Faithful, pataas ng pataas ang giving. Amen. Bakit? Lumalaki naman ang blessing. Amen. Oh. Pastor, pwede kong magpa-pray. Bakit? Pastor naman noon. At sabihin mo, Pastor, 10,000 ang akong giving, Pastor. 8,000 ang tithe, 2,000 ang missions. Tapos may prayer food pa. Oh, Pastor, laki naman. Pwede itong praying, Pastor, na maghangin ako sa Panginoon. Liitan ko lang, hindi 8,000. Laki naman ang 8,000, Pastor. Makakabili naman kami ng ganito, 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 ganito. Eh, magkano ang sahod? Pastor, 30,000 yung sahod. 30,000? Laki naman pala. Tapos, lalakihan ka na sa 10,000. O sige, pray natin. I-pray natin na yung sweldo mo, babalik sa 10,000 para 1,000 lang ang bigay mo. Ano yun, Pastor? Ipe-pray ko na babalik yung sweldo mo sa 10,000 na lang ang sweldo mo upang ang 10%, 1,000 na lang. Lalakihan ka na sa giving. Pastor mo, Pastor. Pastor. Sabi ni Pastor, ikaw kasi, laki na nang nakuha mo. Pag-interesan mo pa sa Diyos. Ang sa Diyos na dismil, pag-interesan mo pa. Ang naiwan sa'yo, laki. Ha? Ganyan tayong tao eh. Kung magkukumpute tayo, heart ang gagamitin mo. Lord, ito. Amen. At marinig mo kaagad ang sabi naman, sige, yung future mo, yung bukas mo, ako na mahala. Bigay mo sa akin yan. Amen. I had a blessing, 2010, 2002. Na dahil natagal ko ng trabaho, biyayaan tayo ng Panginoon. Amen. Nagpabayad ako. Tapos ng trabaho ko, pabayad ako. 25 more years sa kumpanya. Unang bigay ng mga benepisyo ko, pakita ko kay Mrs. Yung tithe natin, 10% natin. 300,000. 10%. 300,000. Yun yung una. Sabi ni Mrs. Go. Diba? Ang 300,000, makakabili na ng kotse. Right. Makakapagtayo ka na naman. Pero bakit? 25 years, hindi ako nagkakasakit. 25 years, kami binayaan ng Panginoon. Bakit ko i-hold yung blessing ng Panginoon? Amen. Right. Amen. Amen. Papasalamat yun sa nangyayari. At paghingi naman ng blessing na yung bukas ko, ang Diyos pa rin ang mag-take care dahil wala na akong trabaho. Amen. 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 Laki naman ito, Pastor. Laki naman ng hangin. Laki ng 30,000. Wala pa tayong bahay. Hindi pa natin maayos ang bahay. Oh, bahay ang inuna. Ngayon, tamaan ng bagyo, wala ang bahay. Oh. That's right, son. That's right. Huwag mong daginuton ang sa Diyos. Amen. Amen. Yan ang ugali natin eh. Yung sa Diyos, pag-interesan pa. Huwag mong pag-interesan mo.
Sa dito sa Tacloban, kila Pastor William. Very good experience ito. First fruits. I remember, nakarinig, dalawang araw ako nag-giving lessons yan, series. Nakarinig yung number. Magandang katayuan. Magandang coaching. Nakarinig siya na ang Diyos ang may absolute authority. Absolute sovereignty. So, yung Sunday na yun, magbibigay na sila ng first fruits. Ang mga nangyayari natin, hindi na sa kanya, Domingo, dala na natin, ready na yung mga offering natin, hindi mangyayari pa natin sa bahay. At yung pera na gagamitin natin, yung mga offering na naka-ready na. Dali, walang bangko, walang imang pagkukunan. O sabi natin, nakakaintindi ang Diyos. Pero narinig niya last week na bigay mo yan sa Diyos yung mangyayari. Kasi ang may control niyan sa lahat. So sige, pagdating na ligo, kasakit ang anak niya, nag-collapse. Sabi niya sa katulong, dalhin mo sa ospital. Ayaw ko magpadala ni Satanas. Yung first fruit ko, bigay dito. Bahala ang Diyos sa anak ko. Ang anak ko ang may hawak ng buhay ng anak natin. Ang Diyos ang may... Sabi na nila niya, punta siya sa church. Luto siya dahil ano nila, first fruits offering. Hatag. Very happy siya. First time na hindi nagalaw ang mga giving niya. Hindi nagalaw. Dahil saarit siya sa Diyos. Hatag siya, happy siya, umuwi siya. Pag-uwi niya, yung bata, tawang-tawang bata, naglaro. Ano nangyari? Wala namang nakmakita ang doktor ba? Wala nakita ang doktor. Amen. Tinitest lang siya kung talagang tutuhanin niya na hindi kalawin ang sa Diyos. That's right. Tayo lang, mararatel tayo kaagad. At yung mga para sa Diyos, ginagamit natin. At hindi ka natuwa ng Panginoon. So magmula noon, na-testimony sa akin, tinawag ko, Pastor, ganito nangyari, Pastor. Magmula ngayon, Pastor, iba na talaga ang pagsari ko sa Panginoon, Pastor. Hindi na magagalaw yung mga hinahanda kong mga giving. Yan ang mga nangyayari. Dahil, if you obey, blessings. If you disobey, curse. Nasa sa inyo na kayo. Nasa sa inyo na kayo. Ang Diyos, magpabiling na Diyos. Right. Pero yung katayuan natin, gusto tayo maghirap, wala. Huwag kayo mag-obey ng Panginoon. And I am praying that itong church nito, the numbers will grow. Hindi lang grow na palaki ang katawan, kundi mag-grow sa puso at mag-grow sa financial. Dahil the more God blesses you, the more tayong gustong magsuporta sa puro hakon ng Panginoon. Gusto tayong sumama sa mga activities ng Panginoon when we have grown. A chance, a choice, magpili. A chance so that baguhin na natin itong mga ugali natin sa giving at saka a change. Again, try again. Amen? Suway ang Diyos. Amen. Hindi pa tayo nakasuway sa Diyos. Try God because God will be faithful. Ang purong sa Diyos will always be faithful to us when we obey the Word of God. Father, thank you for today. Salamat sa buong araw na yung katauhan mo, dear Father, yung iglesia mo ay namamati sa puro mo. I pray, dear Father, na you will guide them. Giya mo sila